Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang araling ito ay tumatalakay tungkol sa Noli Me Tangere, ang petsa ng pagsulat ni Rizal, pagkakalathala at pagkalimbag ng akda. Bukod pa rito ay ang mga naging karanasan ni Rizal sa Europa, mga masasalimuot at magagandang pangyayari. Kung ikaw ay handa nang malaman ang pinagmulan at kwento, halika at samahan mo kaming tuklasin ang akda. Ito ang layunin ng kabanatang ito. Una, matukoy ang mga detalyeng nakapaloob sa pagsulat at paglathala ng unang nobela ni Rizal. Pangalawa, makilala ang mga pangunahing tauhan ng Noli Me Tangere, pati na ang mga papel na kanilang ginampanan sa nobela. Kung maalala ninyo nung high school pa kayo, ang Noli Me Tangere ay natalakay na, kaya ang iba sa mga tauhan ay inyo na rin kilala, tulad ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara, ni Peloso Potasio at marami pang iba. May salaysay ang buod ng nobela. Ang ikaapat na layunin ng kabanatang ito ay masuri ang mga suliranin at kanser panlipunang nakapaloob sa Noli Me Tangere. Ikalima, matukoy ang mga papel na ginampanan ni Maximo Viola sa paglathala ng Noli Me Tangere. Dahil malaki ang naging role, kumbaga sa English, or ginampanan ni Maximo Viola sa paglathala ng Noli Me Tangere, malalaman natin ang maraming mabuting nagawa ni Maximo Viola para malathala or mailimbag ang akdang ito. At last or panghuli na layunin ng kabanatang ito ay may salaysay ang naging paglalakbay ni Rizal sa Europa. Iyon lamang po ang mga layunin ng kabanatang ito. Ang pagtalakay sa nobela. Paghihirap ni Rizal sa Berlin. Ang buhay ni Rizal sa Berlin sa kalagitnaan ng taglamig noong 1886 ay ang pinakamahirap na pamalalagi niya sa Europa dahil sa kawalan ng pera. Pagkatapos ng pag-aaral niya sa Central University of Madrid, ipinagpatuloy niya ang pagsusulat ng huling kalahating bahagi ng Noli. Matapos niya ang ilang mga kabanata sa Alemanya at iba pang nalalabing kabanata sa Wilhelmsfield noong Abril hanggang Hunyo 1886. Ikalawa, akda ni Harriet Beecher Stowe na Uncle Tom's Cabin ang inspirasyon niya sa pagkabuo ng nobela. Na ito naman tungkol sa kabrutalan ng mga Amerikano at miserableng pamumuhay ng mga alipin ng Estados Unidos. At ito naman isinulat ni Rizal upang maipakita ang mga paghihirap sa kamay ng Kastila. Pangatlo ay ang problema sa kalusugan. At ikaapat, tinalikuran siya ng kanyang mga kaibigan sa paggawa ng panukala. Kahit siya ay tinalikuran ng kanyang mga kaibigan na sina Ilorente, Melesio Figueroa at Valentin Ventura, hindi ito naging hadlang upang ihinto ang pagsusulat niya ng nobela. Pagsagip kay Rizal ni Viola. Malaki ang naitulong ni Dr. Massimo Viola sa paglalathala ng akda. Itinuring na tagapagligtas ng nobela. Siya ang sumagot sa perang gugulin sa paglalathala ng Noli Me Tangere. Nang mawalan si Rizal ng pag-asa sa kanyang sarili at sa pagsusulat ng akda, balak niya itong itapon at isunog, ngunit tila nagdala ng liwanag si Maximo Viola. At ito ay ang kaibigan ni Rizal. Kaya, ipinagpatuloy niya ang pagsusulat ng nobela.
At siya rin ang nagsagot ng lahat ng perang gugugulin sa paglalathala ng paglilimbag ng akda. Habang nasa proseso ng paglalathala ng akda na Noli, si Rizal ay papauwiin sana dahil sa hindi niya pagpakita ng pasaporte sa hepe ng pulis ng Berlin. Mahigpit na ipinagbabawal noon ang paglalakbay na walang pasaporte. Ngunit, hindi natuloy ang deportasyon dahil sa kanyang paliwanag na hindi siya espesiyang Pranses, siya ay isang Pilipinong doktor at siyentipiko, partikular isang etnologo na nag-aaral sa mga pamumuhay at tradisyon ng mga tao sa mga pook rural at dahil dito, naniwala sa kanya ang hepe ng pulisya. Petsa ng pagkakalimbag, Marso 21, 1887. Petsa ng matapos at mailabas sa palimbagan ang nobelang pinamagatang Noli Me Tangere. Nagpadala siya ng mga kopya sa kanyang mga matatalik na kaibigang si Ferdinand Blumentritt, Dr. Antonio M. Regidor, Graciano Lopez Jaena, Mariano Pons at Felix Higaldo. Marso 29, 1887. Ito na may ibinigay ang orihinal na manuskrito kay Maximo Viola bilang isang regalo sa kagandahang loob na ipinakita nito. Sa aking mahal na kaibigang Viola, ang kauna-unahang nagbasa at nagpapahalaga sa aking akda, si Rizal. Kahulugan ng Noli Me Tangere. Ang nobelang pinamagatang Noli Me Tangere ay nangangahulugang huwag mo akong salingin na hango sa parirala na banal na kasulatan o Biblia. Ang mga nakatanggap at nakabasa ng akda ay pinuri si Rizal sa likas na katapangang nakapagsulat ng kakaiba at napapanahong nobela. Mga papuri. May 3, 1887. Sa London, si Dr. Antonio Regidor, isang makabayang Pilipino at manananggol na ipinatapon doon sa pagiging kasabwat sa pag-aalsa sa Cavite noong 1872, ay nagpadala ng sulat kay Rizal na naglalaman ng taus-pusong papuri sa kaniyang kaibigang nobelista. Ang Noli Me Tangere ang unang nobela ni Rizal. Ito ay may tuturing na isang nobelang panglipunan sapagkat ibinubunyag ng nobela ang mga sakit at suliraning panglipunan sa kanyang panahon. Sa tulong ng mga nilika niyang tauhan ay naging matagumpay siya sa paglalahad ng mga sakit ng lipunang na bunga na rin ng mapamuksang latay ng pananakop ng mga Kastila, pati na ng laganap na kamangmanga ng mga Indio noong unang panahon. Tampok sa Noli Me Tangere ang mga di malilimutan at klasikong mga katauhan ng sumusunod na karakter. Ang unang tauhan natin ay si Juan Crisostomo Ibarra at Magsalin. Ang susunod ay si Maria Clara, Padre Damaso, at si Kapitan Tiago. Sunod si Tia Isabel, Alfonso Linares, Doña Pia Alba, Padre Bernardo Salvi, si Padre Hernando Sibilla, si Don Rafael Ibarra, Doña Victorina, Sisa, Basilio, Crispin, Piloso Potasio, Doña Consolacion, si Alperes, Elias, Teniente Guevara, Sinang, Kapitan Basilio at si Pedro. Unang tauhan si Juan Crisostomo Ibarra at Magsalin. Pangunahing tauhan sa nobela, edukado, may mababang kalooban, makabayang binata na nag-aral sa Europa,
Namatay ang kanyang ama sa loob ng piitan. Ang sunod, si Maria Clara, mabait, mahinid at masunuring anak. Nag-aral sa Beaterio, may takot sa Diyos at madasalin. Ang mabubuting katangian ito ay magbabago sa mga sandaling malaman niya ang lihim ng kanyang pagkatao na may talumpati kinalaman sa kanyang ama. Sunod, si Padre Damaso, paring malaki, dating kura ng bayan ng San Diego, Franciscano, sanay magmura at manlait ng tao. Ang krimen na ginawa niya sa kanyang nakaraan ay tila kalawang na sisira sa kanyang kasalukuyan. Sunod si Kapitan Tiago, Don Santiago de los Santos, aka Don Santiago de los Santos. Tapat sa tungkulin at mabait na tao. Naging tau-tauhan ng mga praile. Ang mga pangyayaring ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nagawan siya ng masama ng nasabing pari. Sunod, si Tia Isabel, matandang dalagang pinsan ni Kapitan Tiago. Nagpalaki at nag-aruga kay Maria Clara. Madasalin, tapat sa pinaniniwalaang reliyon. Ang mga bagay na ito ay itinuro niya sa Batang Maria habang ito ay lumalaki. Sunod si Alfonso Linares, binatang Kastilang napipisil ni Padre Damaso na ipakasal kay Maria Clara. Sunod si Doña Pia Alba, asawa ni Kapitan Tiago, mabait at sunurang babae. Naging biktima ng kasamaan at kahalayan ni Padre Damaso. Namatay nang di nasabi sa kanyang asawa ang pagkatao ni Maria Clara. Sunod, si Padre Bernardo Salvi, paring payat, matangkad, malili o pumalit kay Padre Damaso bilang kura ng San Diego. May lihim na pagtingin kay Maria Clara. Sunod, si Padre Hernando Sibilia, paring may liberal na pag-iisip, kura ng Binondo. Si Don Rafael Ibarra, mabait, matulungin, ama ni Crisostomo Ibarra, namatay sa loob ng pitan dahil sa pakana ng kanyang lihim ng mga kaaway. Sunod si Doña Victorina, nagaanyo at nagsasalitang Kastila ngunit isang Pilipina. Nakapangasawa ng Kastila, may mababang pagtingin sa kanyang mga kababayan. Si Sisa, mabait, matising ina, maasikasong asawa, nasira ng bahit dahil sa labis na kahirapan, kasawian at kaapihan. Sunod si Basilio, panganay na anak ni Sisa, biktima ng pangapi ng kura at sakristan mayor. Nawala dahil sa isang aksidente. Ang kanyang pagkawala ang nagpatindi ng kabaliwan ni Sisa. Sunod si Crispin. Si Crispin ay bunsong anak ni Sisa. Napagbintangan na ninakaw ang kwalta ng kura at dahil dito, dumana siya ng matinding kaparusahan. Namatay dahil sa brutal na pagbubugbog ng sakristan mayor. Si Pilosopo Tasio, isang pilosopo. Sa ilan ay kinikilalang baliw. Matalinong tagapayo ng San Diego. Gumagabay kay Ibarra. Sunod si Doña Consolacion, paraluman ng Guardia Civil, asawa ng Alperes. Kinasusuklaman ng asawa dahil sa di kaaya-ayang anyo. Sunod si Alperes, makapangyarihan sa San Diego, pinuno ng Guardia Civil, asawa ni Doña Consolacion. Sunod si Elias, taong nagligtas kay Ibarra, natitirang buhay sa kanilang lahi, isinumpa sa mga kalay na maghihiganti dahil pagkawala ng mga ito, Si Teniente Guevara, mabait na tenyente ng Guardia Civil. Siya ang nakaalam ng mga nangyari kay Don Rafael. Si Sinang, isang matalik na kaibigan,
ni Maria Clara. Sunod si Kapitan Basilio, ama ni Sinang. Panghuli si Pedro, sugarol at lasinggero. Siya ang asawa ni Sisa. Ito ang buod ng Noli Me Tangere na buod ni Dr. Jobert Balunsay. Ang nobela ay nagsimula sa isang marangyang salo-salo sa bahay ni Don Santiago de los Santos o kilalang sa tawag na Kapitan Tiago. Idinaos ang naturang piging upang ipagdiwang ang pagdating ni Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin sa Europa, kung saan ito nag-aral at nagpakadalubhasa sa loob ng 7 taon. Si Kapitan Tiago ay matalik na kaibigan ni Don Rafael Ibarra, ang mabait at matulunging ama ni Ibarra. Ang dalawang ito ay nagkasundong kapag nagbinata at nagdalaga ang kanilang mga anak, ang mga ito ay kanilang ipakakasal. Inanyayahan sa naturang piging ang mayayamang tao sa bayan ng San Diego. Kumbaga, Ang pagsasalo na inihanda ni Kapitan Tiago ay isang selebrasyon sa pagdating ni Juan Crisostomo Ibarra Magsalin mula sa Europa. Hindi lamang si Juan Crisostomo ang inimbitahan ni Kapitan Tiago sa kanyang tahanan, kundi ang mga mayayamang tao sa bayan ng San Diego, katulad na ang dating korang si Padre Damaso Verdolagas, ang kora ng binondong si Padre Hernando Sibayla, si Teniente Guevara, at ang mga asawang di Espadanya, at marami pang iba. Ang pinsan ni Kapitan Tiago na si Tia Isabel ang nagsilbing punong abala sa kusina. Ang binibini rin ang nagpalaki kay Maria Clara simulan nang mamatay ang ina nitong si Pia Alba. Naging sentro ng piging ang binata bago dating mula sa Europa. Kinumusta niya siya ng mga dumalo sa pagdiriwang. Subalit, sa kabila ng mabubuting pakikitungo ng karamihan, kapansin-pansin ang paismid at malamig na pakikitungo sa kanya ni Padre Damaso. Ito ay kanyang ikinababahala sapagkat dati-rati nakikisalo pa ang kura sa kanilang mag-ama. Subalit ngayon, habang sila ay nasa hapag, kapuna-puna ang masakit na salitang binibitawan nito na alam niyang siya ang pinatutungkulan. Alam naman natin ang katangian ni Padre Damaso na kahit siya ay isang Fransiskano, siya ay mahilig magmura o magmaliit ng tao. Kaya ito na lamang ang isa sa mga dahilan kung bakit ganito siya magbitaw ng mga salita tungkol kay Ibarra. Lalo pang tumindi ang galit ng kora ng ihain na ang hapunang tinola. Napuna nitong malamang bahagi ng manok ang napunta kay Ibarra, samantala isang mangkok ng sabaw na maraming lumulutang na hilaw na papaya, luya at isang peraso ng leeg ng manok na walang balat. Pinagdudurog ito ni Padre Damaso sapagkat makikita natin na mas pinapaboran ni Kapitan Tiago ang binata na galing Europa na si Ibarra kumpara kay Padre Damaso dahil sa kanyang inihain na tinola, na kung saan kay Ibarra ay malamang manok at kay Padre Damaso ay maraming lumulutang hilaw na papaya, luya at isang peraso na leeg ng manok na walang balat. Nang papauwi na si Ibarra ay sumabay sa kanya si Teniente Guevara. Ang matandang tenyente ay magilas pa rin kung kumilos at mabait kung magsalita. Ipinaliwanag ng matanda kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Padre Damaso sa binata. Nagsimula ito nang magpasya ang kanyang ama na pag-aralin siya sa Europa. Ayon pa sa tenyente, habang nasa Europa si Ibarra, katakot-takot na hirap ang pinagdaanan ni Don Rafael. Ito ay napagbintangang pumatay sa isang maniningil ng buwis, saka ipinakulong. Sa loob ng kulungan ito binawian ng buhay. Hindi pa roon natapos ang pagpapahirap ni Padre Damaso sa kaawa-awang matanda.
Nang ito ay mailibing ay ipinahukay ito upang ilipat sa libingan ng mga intsek. Subalit dahil sa umuulan, ang inutusang si Polterero ay itinapon na lamang ang bangkay ni Don Rafael sa lawa. Labis na ikinalungkot ni Ibarra ang kasawing palaran ng kanyang butihing ama. Nang i-describe or ilarawan ang mga tauhan, nakilala natin si Teniente Guevara bilang isang gwardiya sibil na nakakaalam kung ano ang mga sinapit at naganap sa kay Don Rafael Ibarra nung ito ay nasa piitan. Ang mga pagmamalupit at paghihirap na kanyang dinanas sa kamay ni Padre Damaso. Kinaumagahan, dinalaw niya ang kasintahang si Maria Clara. Sa isang azotea, napag-usapan nila ang kanilang makulay na nakaraan at ang magiging kinabukasan. Sa usapang iyon, di maiwasang hindi magtampo ng bini-bini dahil sa napakatagal na panahong pagkakawalay nila ni Ibarra. Subalit, siniguro naman ng binata na ito pa rin ang kanyang pinaka-iibig gaya ng isinumpa niya sa harap ng bangkay ng kanyang ina. Napahinuhod naman ang dalaga sa binata sa sinabi ng binata. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam na ang binata upang puntahan ang libingan ng kanyang ama. Pagdating niya sa sementeryo ay nakausap niya ang sepulturerong namamahala ng kalibingan sapagkat di na niya nakita ang kinaroroonan ng katawan ng kanyang ama. Gaya ng ipinagtapat sa kanya ni Teniente Guevara, ang katawan ni Don Rafael ay pinahukay ng kurang malaki saka ipinalipat sa libingan ng mga intsek. Paglabas ni Ibarra sa sementeryo ay nakasalubong niya ang kura ng San Diego na si Padre Bernardo Salve. Sa kanyang galit ay muntik na niya itong saktan. Ipinaliwanag ng pari na wala siyang kinalaman sa nangyari sa kanyang ama sapagkat ang kurang kanyang hinalinahan or ang pinalitan ang may pakana ng lahat. Samantala sa loob ng simbahan, nakita ni Don Anastasio na pinakamatalino sa bayan ng San Diego ang dalawang batang sakristan habang ito ay naglilinis. Sinabi ni Piloso Potasio sa dalawang binata na maghanda ang kanilang ina para sa kanilang pag-uwi kinagabihan. Kung kaya, pagkatapos ng magdupikal ng kampana ng dalawang bata, si Basilio ang nakatatanda at si Crispin naman ang mas nakakabata, ay napag-usapan nila ang kanilang ina. Sinabi ni Crispin na siya ay napagbintangang nagnakaw ng pera ng kura kaya di siya pinayagang umuwi kinagabihan. Samantala, sinabihan naman si Basilio ng Sakristan Mayor na hindi siya maaaring umuwi sa ikawalo kung hindi siya ikasampo ng gabi. Pagkasabi na yun ay kinuha ng Sakristan Mayor si Crispin at pilit na pinaamin kung saan ito dinala ang kwaltang ninakaw sa kura. Dinig ni Basilio ang hagupit ng pamalo sa katawan ng Crispin. Lalong nagpuyos ang kanyang damdamin nang umalingaw ang palahaw ng nakababatang kapatid hanggang sa tuluyang naghari ang nakabibinging katahimikan. Sa sobrang takot ni Basilio ay binalak niyang tumakas sa simbahan, subalit hindi siya maaaring bumaba sa tore sapagkat makikita siya ng Sakristan Mayor o kaya ng kura na isa sa dalawang makapangyarihang tao sa San Diego, kasama ng alperes ng mga gwardiya sibil. Sa halip, dumadaan at nagpatihulog si Basilio sa bintana ng tore upang makatakas. Habang siya ay papalabas na sa simbahan ay napataan siya ng isang gwardiya sibil, kaya pinaputukan siya nito. Dumaplis ang punglo sa noo ni Basilio. Umagos ang masaganang dugo at nakaramdam siya ng panghihina. Sa halip na panghinaan ng loob, siya ay nilakasan niya ang kanyang pananalig na makita ang ina sa liblib na bahagi ng bayan. Samantala, alalang-alala si Sisa, ang ina ng sawimpalad na mga bata sapagkat malalim na ang gabi, ay hindi pa rin ito umuuwi.
Ang niluto niyang masaganang hapunan para sa mga ito ay inubos ng sugarol at mapanakit niyang asawang si Pedro. Muli itong umalis para magsugal at uminom. Kaya naman, minabuti ni Sisang muling magsaing at magluto ng ulam para sa kanyang dalawang anghel. Halos maghahating gabi na nang makarating si Basilio sa kanilang tahanan. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ni Sisa na lalo nang mapunan niyang ito ay sugatan at nag-iisa. Wala si Crispin, wala ang kanyang bunso. Matapos isalaysay ni Basilio ang nangyari sa kanyang kapatid at ang bintang na nagnakaw ito ng kwalta sa kura, napagpasyahan ni Sisa na ito ay sunduin sa simbahan kinabukasan. Kinaumagahan habang natutulog pa ang kanyang panganay, namitas ng mga gulay si Sisa para dalhin sa simbahan. Nais niyang sunduin ang kanyang bunso na si Crispin. Subalit pagdating niya roon, sinabi ng mga nakausap niyang ito ay tumakas. Sinabi ng mga ito na si Crispin ay tumakas. Pinagbantaan pa siya kung hindi niya umano ito ilalabas ay siya ang huhulihin ng mga gwardiya sibil. Sa takot ni Sisa na baka puntahan ng mga gwardiya sibil ang kanyang bahay at kunin si Basilio, nagmadali siyang umuwi. Ganoon na lamang ang kanyang panlulumo nang wala na siyang inabutang anak. Tanging ang duguang damit nito ang kanyang nakita. Paglabas niya ng bahay ay sinalubong siya ng mga gwardiya sibil. Hinuli siya dahil sa kasalanan ng kanyang anak. Siya ay tinalian at binaglakad patungong piitan. Habang naglalakad siya ay lumuluha. Kumakanta, tumatawa at nagsasalita na ng kung ano-ano. Isinagaw na rin niya ang pangalan ng kanyang mga anak. Dahil dito, siya ay pinakawalan sa paniniwalang wala na siya sa sariling katinoan. Mula noon ay nagpagala-gala na si Sisa sa mga kalsada ng San Diego at isinagaw ang pangalan ng kanyang mga anghel. Kaya natin minsan makikita sa mga monologue sa English ang sikat na mga salita na Basilio, Crispin, ganyan, dahil nasa sinapit ng kanyang mga anak sa pagkawala ni Crispin at ni Basilio. Kaya nawala ng bait si Sisa. Sa kabilang banda, bagamat masama ang loob, itinuloy pa rin ni Ibarra na magpatayo ng isang bahay-paaralan para sa mga taga San Diego. Sa araw ng inaugurasyon at paglalagay ng panukalang bato. Yun nga, sa araw ng inaugurasyon at paglalagay ng panulukang bato, marami ang dumalo upang panoorin ang gawain. Si Ibarra ang napagkasunduang magpasinaya sa nasabing gawain. Isang taong madilaw ang napag-utusang maglagay ng panulukang bato sa hukay. Ganoon na lamang ang pag-aalalang lahat ng makita nilang ibinabagsak ng taong madilaw ang bato sa hukay kahit naroroon pa si Ibarra. Mabuti na lang at naitulak ng isang lalaking nagngangalang Ilyas ang taong madilaw kaya inailigtas niya si Ibarra. Sapagkat ang taong madilaw ang nadaganan ng bato. Labis na nagpasalamat si Ibarra sa kabaitang na ipinakita ng binata. Napag-usapan nilang sa susunod na araw ay mamamangka sila ng mga kaibigan ni Maria Clara kaya nakiusap si Ibarra na magsilbing piloto si Ilyas. Napahinunod naman ito. Sa nasabing araw ng pamamangka, lahat ng kaibigang babae at lalaki ni Ibarra at Maria Clara ay nakisaya sa kanila. Bago ang pamamangka ay nagtampisaw ang mga babae sa lawa habang nagtutugtugan naman ang kalalakihan. Di na malaya ni Maria Clara na lihim siyang pinagmamasdan ni Padre Salve sa di kalayuan. Nakilala natin sa pagpapakilala ng tauhan na si Padre Salve ay may lihim na pagtingin kay Maria Clara. Nakatago ito sa likod ng puno habang palihim na nakasilip sa naliligong dalaga. Habang namamangka ang mga tauhan, nagulantang ang lahat ng mapasigaw ang mga babae. May buwayang aligid sa kanilang bangka. Labis itong ikinatakot ni Maria Clara. Walang ano-ano ay biglang tumalon sa lawa si Ilyas.
Nagpambunos sila ng buwaya hanggang sa magkulay dugo ang tubig. Agad na kinuha ni Ibarra ang punyal at ito naman ang tumalon sa lawa. Napatay ni Ibarra ang buwaya at nailigtas niya si Ilyas. Tinanaw itong malaking utang na loob ng piloto sa binatang si Ibarra. Samantala, isang araw ay nagkasakit si Maria Clara. May mga dumalaw sa kanya kabilang na ang mga mag-asawang De Espadanya at si Padre Salvi. Sa oras na iyon ay natuklasan ni Maria Clara ang lihim ng kanyang pagkatao na siya ay anak ni Padre Damaso. Isang pagdiriwang ang muling dinaluhan ng mga pangunahing tauhan. Naroroon sina Ibarra, Maria Clara, Padre Damaso at marami pang iba. Sa pagkakataong ito, hindi na si Ibarra ang binabalahura ni Padre Damaso, kundi ang alaala ng kanyang ama na si Don Rafael. Sa tindi ng galit ni Ibarra, muli siyang dumampot ng kutsilyo at akmang itatarak iyon sa leeg ng praile. Mabuti na lamang at napigilan siya ni Maria Clara, subalit dahil doon si Ibarra ay naging ekskomunikado. Ipinatugis siya ng simbahan at ng batas. Si Maria Clara naman ay pinipilit ipakasal ni Padre Damaso sa Kastilang Linares. Dahil sa ganitong pangyayari, si Ibarra ay naging ekskomunikado, meaning, or ang kahulugan ay siya ay hinahanap ng simbahan, ng mga alagad ng simbahan at ng mga batas. Kung sa Ingles ay wanted. Dahil nga ang isa sa mga makapangyarihan noong panahon ng Kastila ay mga praile, dahil sa ginawa ni Ibarra sa kay Padre Damaso, iniutos ni Padre Damaso na maging wanted si Ibarra sa buong San Diego. At pilit namang ipinakakasal ni Padre Damaso dahil si Padre Damaso ang ama ni Maria Clara, pilit niya itong ipinapakasal sa Kastilang Linares. Magpapasko na noon, subalit ang mga tauhan sa nobela ay nakararanas ng samot-saring suliranin. Si Sisa, na bantog na isang baliw dahil sa pagmamalupit na dinanas niya kay Doña Consolacion. Ang pangit o ang hindi kaaya-ayang muka na asawa ng Guardia Sibil. Sugatan man at may sakit, nagpagalagala pa rin si Sisa sa mga lansangan ng San Diego habang isinisigaw ang pangalang Basilio Crispin. Naririyan si Basilyong hindi pala namatay, kundi nahulog lamang sa bangin at inalaga ng isang pamilya. Sa bisperas ng Pasko ay nagpaalam si Basilio na luluwas ng bayan upang makapilang ang ina sa araw ng Pasko. Subalit nang magkita sila sa isang kalye ay lumayo ito sa kanya sa halip na lumapit. Pipilay-pilay man ay hinabol niya ang kanyang ina. Sa tulong ni Ilyas, si Ibarra naman ay nagbalak tumakas. Lulan sila ng isang maliit na bangka at binabagtas nilang lawa nang mamataan sila ng mga Guardia Sibil. Sila ay pinaputukan ng mga ito. Sinabi ni Ilyas sa kaibigan na magpapahabol siya sa mga Guardia Sibil at magkita na lamang sila sa gubat. Sumang-ayon naman si Ibarra. Pinaputukan ng mga sibil o Guardia Sibil ang taong tumalon sa tubig. Tumigil lamang sila nang makita nilang nagkulay pula ang tubig sa lawa. Para sa kanila, ito ay patay na o sumisimbolo na sa pagpula ng lawa or kulay dugo ng lawa, ito ay simbolo ng pagkamatay ni Ibarra. Mabilis na kumalat sa bayan ang pagkakabaril kay Ibarra. Nang malaman ito ni Maria Clara, sinabi niya kay Padre Damaso na siya ay magmumungha na lamang. Kapag hindi pumayag ang ama, siya ay magpapatiwakal. Hindi siya magpapakasal kay Linares. Wala ring nagawa si Padre Damaso sa kagustuhan ng anak. Sa sobrang pag-aalala ay nakita itong wala ng buhay isang umaga. Samantala, sugatan man at masama ang lagay,
Narating pa rin ni Ilyas ang gubat sa madaling araw ng Pasko. Naabutan niya roon ang isang pilay na bata habang yakap-yakap ang katawan ng ina. Tinulungan niya itong ilibing ang ina. Ibiniling niya sa batang kapag siya ay nalugutan ng hiningay, tabunan siya ng mga tuyong dahon at sanga, pagkatapos ay sunugin. Sumang-ayon naman ang bata, napalingon siya sa silangan at nagsabing, mamamatay akong di man lamang nakikita ang pagbubok ng liwayway ng aking buhay. Kayong makakakita nito, batiin ninyo ang haring araw para sa aming nangasawi sa gitna ng karinglan. At iyon na nga po ang buod ng Noli Me Tangere na naisiwalat o naikwento ng maayos ni Dr. Jobert Balunsay sa kanyang buod ang mga mahalagang pangyayari na nangyari o mahalagang pangyayari na naganap sa akdang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. Makikita natin na ang dami-daming sigalot o sitwasyon sa kwento na kung saan maraming suliranin o kanser panlipunan o suliraning panlipunan na nagbibigay o nagpapahiwatig na kahit ngayon ay nagaganap pa rin ito o sa panahon ni Rizal, ito ay nangyayari pa din. Tulad na lamang sa simula pa lamang ng kwento nung doon sa bahay ni Kapitan Tiago na nagbigay siya ng selebrasyon sa pagdating ni Crisostomo Ibarra galing Europa dahil doon siya nag-aral. Makikita natin ang salpukan ng mga tauhan sa una pa lang ng kwento, si Padre Damaso, si Ibarra, ang mainit na salpukan ng tauhan na si Padre Damaso at si Ibarra, at ang mainit na salpukan nila dahil sa tinola na ibinigay ni Kapitan Tiago o inihain dahil parang meron itong diskriminasyon sapagkat nang ibinigay niyang tinola kay Ibarra ay malaman na manok kumpara kay Padre Damaso na puro gulay lamang o puro papaya at hilaw na gulay ang ibinigay niya. Isa pa sa mga nangyari dun sa kwento ay ang pagpapahirap sa ama ni Rizal na ikinuwento sa kanya ni Teniente Guevara na kung saan namatay ang kanyang ama sa labis na pagpapahirap sa kanya sa loob ng piitan ng mga Gwardiya Sibil sa pamumuno ni Padre Damaso. Ito ay isa sa mga naganap na problema sa akda. Isa sa mga magandang naganap sa kwento ay ang nangyari sa dalawang anak ni Sisa na si Basilio at si Crispin, na kung saan si Crispin ay pinagbintangang nagnakaw ng pera sa kura na siya namang dahilan ng kanyang kaparusahan at siguro na din ang kamatayan dahil hindi na nakita sa buong nobela o kwento ng nobela ang katawan ni Crispin o ang kwento na nakatutok kay Crispin, hindi na siya ibinanggit ni Rizal. Pangalawa ay si Basilio na kung saan ay siya din ay nakaranas ng pagmamalupit ng kura at ng mga Gwardiya Sibil. Ngunit siya naman ay nakaligtas dahil ay nahulog lamang sa ilog at siya inalagaan ng pamilya, ng mabuting pamilya naman. At siya naman ay nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta ng bayan at nakita niya ang kanyang ina na palaboy-laboy, si Sisa na isa ng baliw dahil nga sa kanilang pagkawala at hindi na siya nakikilala ng kanyang ina. Ito ay isa sa mga magagandang mga pangyayari na naganap sa Noli Me Tangere. At ang hindi ko makakalimutan sa mga naganap sa nobela o
sa kwento ni Rizal na inilahad niya sa Nulimitang Here ay ang nangyari kay Pia Alba na kung saan siya ay nakaranas ng isang hagupit na pangyayari. Siya ay hinalay ni Padre Damaso na kaya nagkaanak siya na si Maria Clara. Iyon lamang ay ipinapahiwatig na kahit isang banal o isang pari noong mga panahon ay nakagagawa pa din ng kasalanan. Tulad na ng ginawa ni Padre Damaso sa paghahalay niya kay Pia Alba. Napakaraming naganap sa kwento o sa nobelang ito. Kung ating susumamuhin o ating in general na sa Ingles, in general, pawang lahat ng kwento na nangyari sa mga karakter o sa daloy ng kwento, ito ay tungkol sa suliraning panlipunan o kung saan mga sigalot na nakikita natin kahit sa ngayon, ito ay nagaganap pa sa ating lipunan. Ito ang naisipaywatig ni Rizal sa kanyang akda o nobela na Nulimitang Here na nais niyang ipakita sa mga Pilipino ang kalupitan na nangyayari sa panahon ng Kastila noong kasagsagan ito ng pananakop. Ang kanilang kalupitan, ang kanilang pagpapahirap sa mga Pilipino. Iyon ang nais lamang ni Rizal na ipakita o isalaysay sa kanyang nobela. Ang paglalakbay nila Rizal at Viola. Nang matapos mailimbag ang nobela, si Rizal ay nagplano na dalawin ang mahahalagang lugar sa Europa kasama niya si Maximo Viola. At ang pera nilang gagamitin ay padala ng kanyang kuya Pasiano. At agad naman niya itong binayaran si Viola. Noong Mayo 11, 1887, bukang liway sa lulan ng tren ay nilisan nila ang Berlin. Ito ang una nilang destinasyon kung saan sa lungsod ng Alemanya. At agad naman nilang dinalaw si Dr. Adolf Meyer na labis na siya sa kanilang pagdating. At pinuntahan nila ang Museo ng Mga Arte at nagliwaliw sa magagarang pasyalan ng Floral Exposition kung saan nila nakilala si Dr. Jagor na nagpayo kay Rizal sa paunang sulat kay Blumentritt bago magtungo sa naturang etnologo. Leymeritz, Czechoslovakia, ito naman ang pagpapakita nila nina Blumentritt at ito ang tumulong sa kanila maghanap ng kwarto nilang matutuluyan. Si Blumentritt ay ang naging napakahusay na tour guide sa dalawa. At pagkatapos ng pamamalagi nila sa Limerick, sila ay malungkot na nagpaalam kay Blumentritt upang ipagpatuloy ang paglalakbay nila ni Viola sa Europa. Prague. Nilibot nila ang groteskong lungsod at dinalaw ang puntod ng dakilang astronomong si Copernicus. Vienna. Ito ang napakagandang syudad na kung saan ang dalawa ay namangha sa simbahan, museo, galeriya, teatro, at mga pampublikong parke na kanilang dinalaw. At nilisan nila ang lugar noong Mayo 24 sakay ng bangka upang makita ang magagandang tanawin ng Ilog Danube. Matapos ng paglalakbay nila sa ilog ng Linz, ay saka naman sila nagbiyahe patungong Salisbury sakay ng sasakyang panlupa at mula roon ay nagtungo sila sa Munich. Mula sa Munich, sila ay nagtungo sa Nuremberg, isa sa mga pinakamatandang lungsod ng Alemanya.
Sila naman agad dumiretso sa Stuttgart, Baden at sa Rheinhall. Sa Rheinhall sila nakakita ng napakagandang talon na pinakamagandang talon sa buong Europa. Mula naman sa Rheinhall, nagtungo sila sa napakagandang Schihasun, Switzerland at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa Basel, Bern at Lausanne. Paglalakbay ni na Rizal at Viola, Geneva, sila ay tumawid patungo sa mahamog na Leman hanggang Geneva sakay ng maliit na bangka. Mga lingwista ang mga tao rito. Kaya nakipag-usap si Rizal gamit ang tatlong wika, Pranses, Aleman at Italyano. Hunyo 19, 1887, ika-26 karawan ni Maximo Viola, kaya inilibre siya ni Rizal ng isang masaganang pananghalian. Ginugol nila ang 15 araw sa pamamasyal sa Geneva bago sila naghiwalay ng landas. Si Viola ay bumalik sa Barcelona habang si Rizal ay nagpatuloy patungong Italia. Dinalaw ni Rizal ang Turin, Milan, Venice at Florence at pagkatapos ay itinuloy niya ang paglalakbay patungong Roma. Hunyo 27, 1887. Makarating siya ng Roma sa kapistahan ni San Pedro at Pablo, dinalaw siya ng kauna-unahang pagkakataon ang Batikano. So, ang maikling panahong inilagi niya sa Paris ay naging kapaki-pakinabang. Ang diwa ng kalayang nakita niya roon ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon, kaya lubos siyang nagipagtulungan sa La Solidaridad. Inisip niya na kung ang kanyang mga plano at ginawa ay ipinagpapalagay niyang labag sa batas o iligal, determinado siyang ipahayag ang nais niyang ipahayag upang malaman ng Espanya, kaya nga sa lahat ng labas ng isyu ng La Solidaridad ay mayroon siyang artikulo o sinulat. Sa kanyang mga artikulo ay inihayag niya ang mga pang-aabusong nangyari sa Pilipinas, ang kawalan ng kalayaan sa pagpapahayag, ang mga kasamaang inilahad niya sa mga kanyang nobelang Noli Me Tangere, at mga kasamaang itinuturing niyang sakit ng lipunan na unti-unting sumisira sa kanyang bansa. Sa kanyang mga artikulo ay sinasabi rin niya kung nais ng Espanya na mapanatili ang pananakop niya sa Pilipinas, dapat sana ay maging demokratiko siya sa pamamahala, at kung pinakinggan at inunawa lamang siya ng mga Kastila sa kanyang mga ideya, wala sa kanyang mga iniisip at ginagawa ang paghihimagsik. Ang tanging hiningi niya ay karapatan, at ito ay ginagawa niya para sa kanyang mga kababayan. Sinabi niya pa niya na siya ay taong malaya at alam niya ang mabuhay para sa kanyang sarili. Nawal lamang siya sa kanyang mga kababayan na hindi marunong magtanggol sa kanilang karapatan upang makaiwas sa pambubusabos. At atin nang natalakay ang mga pangyayari na naganap sa pagsulat, paglathala at ang nobela mismo na isinulat ni Rizal. Ngayon, ang mga katanungan na ating itatanong ay sino ang tagapagligtas ng nobelang Noli Me Tangere? At petsa ng mga pagkakalathala ng Noli Me Tangere, at bakit nga ba Noli Me Tangere ang napiling pamagat ni Rizal sa kanyang o sa una niyang nobela. Kung ating sasamahin lahat ng ating narinig ngayong nalaman na natin ang mga mahalagang pangyayari sa mga petsa, mga naganap sa pagsulat ni Rizal ng nobela, sa paglathala at paglimbag, at pagkilala natin sa mga tauhan sa buod,
at sa paglalakbay ni Rizal sa Europa. Ito ay naging sandata o isang ni Rizal sa pagpapakita o pagpapalawak niya ng kanyang mga ideya na gusto niyang ipakita o ipahiwatig sa mga Pilipino noong mga panahong iyon. At yan, dito po nagtatapos ang aming pagtatalakay. Kung wala na pong mga katanungan, kami po ay magpapaalam na. Ito ang inyong taga-ulat, John Adrian T. Mendez, Beverly V. Posada, Mark Anthony Padua na tumalakay at inalam ang Kabanata 5 o ang lahat ng kaalaman tungkol sa Noli Me Tangere. Maraming salamat po.